Summer na naman pala ngayon mga kainags, ano? At marami na naman tayong mga hindi inaasahang mga taong syempre maglalakad sa alley natin. At yan, medyo may mga palingalinga, syempre titingin-tingin. Pero syempre hindi naman lahat ng mga dumadaan sa ating alley ay mga masasamang loob mga kainags, ano? May mga lang na posibleng mangyari kasi summer na nga. Hello baby. Ito na nga yung sinasabi natin ngayon. Kapag wala ng snow, hindi na malamig ang panahon, especially pag magsa-summer na, asahan natin na maraming mga hindi natin kakilalang mga tao na dadaan dito sa alley, sa backyard natin. Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. Uso na yan pagka-summer, di ba? Sino ba sa inyo dito sa Canada yung nakalimutang isara yung garahe ninyo, tapos pag uwi ninyo nagulat na lang kayo, wala nang laman yung garahe ninyo, no? Kaya importante sa lahat, bago umalis ng bahay, make sure nakasarado lahat ng pintuan, pati ang pintuan ng garahe ninyo, make sure sarado. Kasi minsan, meron tayong mga nilalagay na mga magagandang or mga mahahalagang gamit sa garahe natin. Tapos nakalimutan nating isara yung ating ating garahe. Nako, magsisisi tayo niya, kaya make sure. Kaya alam naman natin na pagka ganitong weather natin ay maganda na. Tingnan niyo, naka-t-shirt na lang ako, no? Yan, dito yan, may mga dumadaan-daan talaga dito yan. Lilinga-linga, tumitingin-tingin kung alin yung pwede nilang makuha. Pero sabi ko, disclaimer, hindi naman lahat ng dumadaan sa backyard natin ay may mga masasamang balak. Katulad ako, mahilig akong dumaan sa mga alley. Wala akong masamang balak doon. Ang balak ko lang, ang hangarin ko lang ay mamitas ng mga mga bunga ng mga punong kahoy at raspberries ng mga kapitbahay natin na lumalabas sa bakuran nila. Yun lang ang aking hangarin yan. Masama pa rin. Yan. Pero yun nakita natin kanina sa camera mga kainags, ano? Kasi narinig ko yung mga aso tumatahol. So, chinek ko yung camera natin. Nako, sabi ko, meron na namang mga bit kasi karamihan naman sa mga dumadaan sa atin ng ganyan. Talagang yan, karamihan, hindi lahat mga kainags, karamihan nagmamasid sa bakuran, sa backyard natin. Especially sa mga garahe natin. Nako. So, marami na rin tayong mga kakilala na naiwanan nilang bukas yung garahe nila. At nako, naubos yung mga mahalagang gamit na nilagay nila sa garahe nila. Meron pa akong kakilala isa. Kasamahan ko rin sa sa airsoft mga kainags. Ang gaganda ng airsoft na gamit niya, yung mga baril na airsoft. Ang gaganda yung mga may mga yung dihangin na tawag nito, yung CO2. Naku, gaganda, ang mamahal, pati mga piyesa niya talagang pinaganda niya. Siguro mga 3 ganon na mahahaba, kasama na yung CO2 na may hose. Yung may hose, alam niyo, sa mga naglalaro ng airsoft, alam niyo yung sinasabi ko, no? Yung merong CO2 na malaki, tapos may hose papunta sa baril nila. Ang ganda ng tunog. Pak, 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 pak. Parang tunay talaga. So nilagay niya sa garahe niya, at ang hindi nakalimutan niya, hindi niya na chinek yung garahe niya. Paglabas ng kanyang sasakyan, hindi niya siguro napindot yung garage door niya. Naku, naiwanang bukas. Pagbalik niya raw sa bahay niya mga kainags, nagulat siya dahil parang ang kalat. Tapos nawala yung kanyang mga mamahaling airsoft na rifle. Nako. So yun, kaya hindi ako masyado naglalagay ng mga mamahalagang gamit sa garahe natin, Nilalagay ko lang diyan mga tools tsaka mga basura. So yun, at saka asahan natin itong summer na to, marami na namang bukas kotse gang. Bukas kotse. O, di ba, naikwento ko na rin sa inyo dati yan. Na ilang beses na rin kami nabuksan ng mga sasakyan nito. Ang gagaling nila, grabe. Ang gagaling nila magbukas ng pintuan ng mga sasakyan. Kaya make sure, wag po tayo mag-iiwan ng mga pera, alahas, mga bag, mahalagang gamit sa sasakyan natin. Tsaka wag po tayo mag-iiwan ng mga bag na kahit na walang laman yon, kahit na walang mahalagang gamit doon, tapos mag-iiwan tayo ng mga bag, especially mga purse ng mga babae. Kahit wala pong laman yon, pag may mga dumaan pong masasamaan loob dyan, syempre akala nila may pera dyan sa bag na iniwan ninyo. Babasagin po yung salamin, ang bintana ng sasakyan ninyo. Nanakawan na kayo, nabasag pa yung salamin ng sasakyan ninyo, mapapagastos pa tayo. Nako, iwasan po natin yan.
Kasi ito, alam naman natin, ito yung mga buwan, yung season na maraming mga crime. Yan. So mag-ingat, mag-ingat. Kaya mabuti na lang, meron din tayong alagang mga aso, binibigyan tayo ng warning pag tumatahol. At saka importante, meron din tayong mga camera sa bahay natin. Kasi para malaman natin, hindi tayo magbibintang kung sino yung kumuha, hindi tayo magbibintang kung sinong gumawa, di ba? At least ma-check natin sa camera natin kung anong nangyari at kung anong dahilan. Di ba mga kainis, mahirap yung baka si anong gumawa nito, baka si anong gumawa nito. Naku, mahirap yung ganyan. Kaya importante maglagay din tayo ng camera sa bahay natin. Kaya good job mga aso natin, ano? Yun. Nag-i-enjoy na rin yung mga aso natin sa backyard kasi ang ganda na ng panahon natin, pambihira. Ang init na mga kainags, ano? Kaya napapasayaw tuloy ako. Naku, yung mga kapitbahay ko nakatingin siguro sa bintana nila. Baka may sabihin, ayun na naman si Inags, oh. Sinusumpong na naman. Tapos sa nakaraang gabi, nanood ako ng TV. Nako, may napanood ako na taga Calgary siya. Calgary, Alberta. May pumasok, may umakyat sa hagdanan nila, papunta doon sa harapan ng bahay nila. Lilinga-linga. Tapos parang pumasok yata sa loob ng bahay, ano. Mabuti na lang walang nangyari doon sa magandang babae. Yan, kaya make sure nakalak ang pintuan. Ako talaga, maging handa, maging handa. That's when she saw a man on her front porch looking in their windows around 2 a.m. Moments later, he walks inside. I've ever felt. Kaya doon ko na realize talaga na malaki talagang tulong yung pagkakaroon natin ng ng alagang aso para nabibigyan tayo ng warning kung sino yung mga dumadaan sa pathway natin or yun syempre kung sino yung mga kumakatok sa pintuan natin, ano. Especially pagka madaling araw na, di ba? Tulog na tulog tayo niyan. At least yung mga aso natin, aware yung mga yan. Ganda na ng araw. Yan, pero mga kainags, halimbawa ako, may-ari ako ng bahay. Meron na akong mga gamit na hindi ko na kailangan. Tapos gusto ko na siyang i-dispatch sa bahay ko. Pwede kong ilagay yan sa ilagay sa harapan ng bahay ko. Yan, ibig sabihin, pagka nilagay mo sa harapan ng bahay mo yung isang gamit na hindi mo na ginagamit, yung gusto mo na ipamigay, lahat ng mga dumadaan dito sa pedestrian, pwede nilang kunin yan. Yung iba kasi naglalagay, free, nakalagay dyan, merong note. Pero usually talaga, kahit na wala nakalagay na note yan, basta nakalagay sa harapan ng bahay mo, yung mga gamit na gusto mong ibigay, pwedeng kunin yan ng kahit ng sinong dumadaan dito. Yun yun. Pero sa backyard, alam ko sa backyard, hindi ko alam kung pwede mo ilagay sa backyard yung mga gusto mong ipamigay, no? Pwede siguro, lalagyan mo lang ng free. Yan, kasi meron na rin nga pala tayo nakitang ganyan dito sa kapitbahay natin. Nilagay niya sa backyard niya yung yung lampshade na mahaba, nilagyan niya ng free. O ibig sabihin pwedeng kunin 'yun. Pwede rin sa backyard. Pero kung ayaw niyo ibigay yung mga gamit ninyo, ayaw niyo ipanakaw yung mga gamit ninyo, wag niyo ilalagay sa labas ng garahe ninyo. Kasi kukunin 'yan. Kung yung nakasarado na nga yung garahe ninyo pinapasok pa, how much yung nakalagay lang sa backyard or nasa harapan ng bahay nyo, no? Paano kaya yun? Halimbawa, di ba, nag-grocery kayo or namili kayo ng mga gamit ng mga sa mga cheese, GYSK, tapos nagparada na kayo rito sa harapan ng bahay ninyo para dalhin na sa loob ng sasakyan yung mga pinamili ninyo, no? Sakto habang nilalagay ninyo yung mga gamit ninyo sa loob ng bahay nyo, tapos walang tao rito na nagbabantay sa mga gamit ninyo. Eksakto naman, may mga napadaan, mga pedestrian, nakita yung gamit na nilagay nyo lang dito, nababalikan nyo para ipasok sa loob ng bahay ninyo. Tapos pagbalik nyo, wala na, no? Kasi may mga pedestrian dito, kinuha na yan. So, akala rin siguro ng mga pedestrian, pinamimigay nyo kasi walang tao na nagbabantay. Ang saklap naman ng ganun, no? Ganda ng panahon. Kailangan ko magsuot ng salamin, mga kainags, Buti naman dumating na yung matagal kong hinihintay, ito. Galing sa sa Royal Canadian Mounted Police kasi nag-renew tayo ng lisensya natin. Natatakot kasi ako na baka ako hindi dumating. May expired na kasi ng June to yung ating firearms license, mga kainags, In-apply ko lang siya ng papel. Kasi sinubukan kong mag-apply online, nahirapan ako. Daming cheche-bureche, sabi ko papel na lang, sulat ko. So inabot siya ng almost 2 months kasi na-receive nila February 27, 2026 yung application ko para sa renewal. So dumating siya kahapon. Ano bang date ngayon? April 21, 2026, mga kainags,
Yan. Ano na, ayos na. Kasi ilang buwan na lang, 2 buwan na lang, ma-expired na yan. No? Bihira. So, syempre, pag na-expired yung lisensya natin, hindi tayo makabili ng mga bala. Kasi hihingiin yan yung lisensya mo eh. Hindi ka makabili ng bala, hindi ka makabili ng baril. O, di ba? Hindi ka makapunta sa gun range. Kasi hindi mo magamit yan. Paso ang lisensya mo, bawal. So, yun. Mabuti naman dumating sa awa ng Panginoon. Kaya tuloy ang ligaya. So, okay na. Tapos nga pala, nakabihis ako. Medyo magpapapawis muna tayo mga kainags, ano? Nadumihan kasi nung aso yun, dumamba yung aso kanina sa akin dito. Nadumihan yung damit na suot-suot ko kanina. Ayun yung mga aso natin, ano? Ayan, ano? Medyo ang natin, paiba-iba ang panahon, ano? Kanina, maaraw. Ngayon, tingnan nyo. Pero mamaya, aaraw uli yan. Kasi yung langit natin, ano? Pasyal-pasyal ko muna itong mga aso. Sandali lang, medyo malamig. Suot lang ako ng konting jacket. Bago natin ipasyal itong mga aso, kukunin ko lang muna yung basurahan natin doon, mga kainags, ano? Ayun. Wala ng laman. Alright. Ibang-iba na talaga siya pagka walang snow, ano? Tapos nga pala, meron din akong kakilala, mga kainags, ano? Abay, naiwanan niyang bukas ang kanyang garahe. Nandun niya nilalagay yung kanyang mga mamahaling bisikleta sa garahe niya. Naiwanan bukas. Pagbalik niya ng bahay niya, naku, yung mga mamahaling bike niya na wala, ninakaw. Pero may camera yung loob ng kanyang garahe. Nakita niya kung sino magnanakaw. 2 magnanakaw. Tumingin pa sa camera. Tiningnan pa yung camera. Parang wala lang kasi parang alam nila parang safe sila rito sa Canada yung mga magnanakaw, no? Hindi sila gagalawin. Ayun, sayang yung perang pinaghirapan niya doon sa mga mamahalin niyang bisikleta. So 2 bisikletang mamahalin. Syempre mga piyesa ng bisikleta niya, niya yung pinapalitan niya ng mga gandang klaseng mamahaling piyesa rin, ilagay sa garahe at yun. Kaya make sure bago umalis ng bahay, sarado. Kaya dito ako nagpa-park minsan talaga sa garahe ko para alam ko na yung garahe ko, ayan, wala namang mananakaw diyan puro basura. Yan, pwede nila kami basura rito. Wag lang yung mga panggamit ko, mga tools sa pangkarpentero, mahirap na. Uy, meron na nagtatanggal doon ng mga shingles, no? Tingnan nyo mga kainis, ganyan yung pagtanggal ng mga lumang shingles para mapalitan nila ng bago. Yan, parang pala siya na ginagamit nila matanggal yung mga pako nakadikit. Parang ito yung time na magandang magpalit ng mga shingles sa bubungan ng bahay natin, mga kainags, no? Kasi hindi pa ganun kainit at hindi na ganun kalamig. Saktong-sakto lang. Parang gusto ko nang gawin ngayon yung ating project na shingles, mga kainags, no? Kaya lang, nako, marami pa tayong pinaghahandaan. Pinaghahandaan pa natin yung pagpunta natin sa New York, USA. Yung pamasahe, syempre, yung gastusin natin doon, Pero parang pwede. Pag-iisipan ko, mga kainags, Tara. Ayun, kasi nagsisimula na sila doon. Kung nakapansin nyo, nagsisimula na sila magtanggal ng mga shingles doon, magpalit ng bagong shingles. Mahalis muna ako, ma. Ito ko muna, ha. Tatanda mo lagi, mahal kita. Love you. Ay, nako. Tinutusan nga pala ako ni Mahal na rin na bumili ng tubig. Naku, kailangan ko na palang linisan yung sakyan natin, mga kainags, Masyado nang nagiging basurahan. Basura na. Lagayan na ng basura. Baka tirahan na ng daga. Linisin natin yan. Yan. Linisin natin yan. Ngayong katapusan ng spring. Kasi medyo maulan pa, ulan pa. Pagka tumapak yung paa natin sa ulan, papasok tayo sa sakyan natin, madumi. So maganda pag magsa-summer na. Yan. Yung dry na ang lupa. Ay, sarap ng pawis. Grabing ganda ng exercise natin, mga kainags, Talaga nakatanggal ng stress at tanggal ang mga kolesterol sa loob ng ating katawan. Ganda ng pakiramdam natin. Iba talaga pag nakakapag-exercise, mga kainis, tapos yung talagang lumabas yung pawis mo, tapos yung hingal na hingal ka, Pagkatapos parang iba ang pakiramdam, grabe. Syempre ngayon, ang gagamitin na natin ay aircon na. Wala na yung heater, tapos na yung heater. Aircon naman ngayon. Yan, ayos. Kasi mainit na ang labas, mga kainags, kaya aircon na tayo. Next year na uli yung heater natin sa sasakyan. Ay, salamat, bababa na yung babayaran ko sa kuryente sa furnace heater natin.
bihira ng umandar eh. Sa gabi umaandar yung furnace heater natin, siguro mga 3 beses na lang, ano, mga pag madaling araw na. Medyo malamig-lamig ng konti sa madaling araw. Pero papatayin na rin natin yan siguro by first week ng May. Patayin na natin yung ano natin, or baka mga last week ng April pwede natin patayin yung furnace heater natin para nako bumaba yung babayaran natin sa electricity bill natin. Mahirap kasi yung ano mga kainis, no, pagka winter magbabayad ka ng mortgage, pati property tax mo, syempre, tapos sasabayan pa ng 500 Canadian dollar ng electricity bill. Ano, naku, ang laki rin yun, pambihira. So pag summer, ilang beses ko nang sinabi to, pag summer 120, 130 lang yung binabayaran natin sa electricity bill sa loob ng isang buwan. So nakakatipid tayo ng 350 Canadian dollars, mga 330 Canadian dollars, no? Pagka summer na hindi natin ginagamit yung furnace heater natin. Malayo na yung mararating ng 320 na yun, mga kainis, ano? Pwede na rin pan-down yung sa principal ng mortgage natin, di ba? Ang bira naman, ano? Yan, kaya medyo mura-mura ng konti ang bahay dito sa Alberta, Canada, gawa nga ng malamig ang panahon, no? Kung ikukumpara natin sa Vancouver, maganda ang panahon doon, kaya lang daw ang mga bahay doon milyones, mga kainis. Sa katulad ng bahay ko, sabi ng mga subscribers na nagko-comment sa atin, milyones na raw ang bahay ko kung yan ay nasa Vancouver, British Columbia. Yan. Yan, kasi maganda ang weather sa sa British Columbia, no? Bihirang-bihirang mag-snow. Yan, kaya yung mga taga British Columbia daw, pag nag-snow daw sa kanila, parang tuwan-tuwa pa sila, no? Kasi ilang araw lang, ilang linggo lang yung snow sa kanila. At hindi talaga snow, yung mapatak-patak na snow lang. Hindi katulad dito sa Alberta, grabe talaga, sobra. Ay, 6 na buwan no? So yun mga kainis, hanggang dito na lang po yung vlog ko. Don't forget to subscribe, click the like button po, leave your message, at maraming salamat po. Wag natin kalimutang ilak ang mga pintuan natin, especially pag matutulog na po tayo, at iwan natin ating bahay na walang tao sa loob. Nako, make sure nakalak po ang lahat at nakapatay ang mga kuryente, nakapatay po lahat ang stove. Yan, make sure lahat ng ilaw patay. At maraming salamat po, at hanggang sa muli po.